Gaano mga kapatid kaseryoso ang Amerika, partikular si Trump, kapag nagbibigay siya ng warning o ultimatum mga tol? Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Itong mga nakaraan, usap-usapan mga kapatid na nagbigay si Trump ng 48 hours ultimatum. Then yung 48 hours na yon mga kapatid is naging 5 days dahil nagkaroon daw ng pag-uusap ang Estados Unidos at ang Iran, which is itinanggi naman niya ng Iran. So yung 5 days na yon ay naging 10 days. At ang pinaka-latest mga kapatid na ultimatum ni Trump is another 48 hours. Maraming ulit ng beses na ginawa yan ni Trump. At sa napakaraming pagkakataon, yung mga ultimatum niya na ganyan kapag hindi natutuloy is talagang ginagawa nila kung ano yung babala nila mga tol. So meron ditong report mula rito sa UNTV News, etong pinakabagong banta ni Trump at ano yung mga pwedeng mangyari kasunod nito. Pag-usapan natin mga tol. Nagtakda ng pinakabagong 48-hour deadline si US President Donald Trump na diretsang nag-uuto sa Iran na makipagkasundo o agad na buksan ng Strait of Hormuz. Sa kanyang post, Eto. Sa kanyang post mga kapatid, sabi niya gano'n, naaalala nyo ba? Remember when I gave Iran 10 days, which is magtatapos ngayong April 6, nung ibinigay niya yung 10 days na yan. Pero bago matapos yung 10 days na yon is nagbigay siya ng 48 hours. And sinabi niya nga dun sa isang report, dito sabi niya gano'n, Tuesday will be power plant day. No, Tuesday. So bukas yon sa kanila, no? Tuesday yan, bukas sa kanila mga tol. Ngayon, sabi niya gano'n, when I gave Iran 10 days to make a deal or open up the Hormuz Strait, time is running out 48 hours before all hell will rain down on them. Sabing ganon. Glory be to God, President Donald Trump. sa social media platform na Truth Social noong Sabado, nagbanta si Trump na kung hindi susunod ang Tehran, haharap ito sa matinding kaparusahan. Isang malinaw na babala ito ng malawakang pag-atake laban sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga posibleng target ang mga oil facilities, power plants at iba pang strategic na lugar na mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Sabi pa nga ni Trump nung mga nakaraang post niya, pati daw yung mga desalinization facilities na hindi pa daw nila pinupunterya. Pero malamang sa malamang, isa rin yan mga tol sa tatargetin nila, no? Ginawa ang banta sa gitna ng patuloy na paglala ng labanan kung saan nagpapalitan ng air strikes, missile attacks at drone strikes ang magkabilang panig. Matatanda ang ilang ulit nang nagbigay ng kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. February 19, So ito, February 19, bago pa man no, magsimula itong gerang to kasi February 28 nagsimula yan ito February 19. kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. February 19, unang naglabas ang Estados Unidos ng tinawag na unconditional ultimatum na humihiling sa Iran ng nuclear deal sa loob ng 10 araw. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Tandaan niyo mga kapatid, February 19 siya nagbigay ng ultimatum, 10 days. And after 10 days mga tol, ano ang sumunod na nangyari? Eto na, nagsimula yon mga tol, February 28. February 28 mga tol, exactly. Tinupad ng Amerika yung kanilang sinabi. At eto na ngayon mga sumunod. Nang hindi masunod, sinundan ito ng malawakang pag-atake ng US at Israel noong February 28 na tinawag na Operation Epic Fury. Which is sa unang bugso mga kapatid, eto na, dito pumutok yung balita na nasawi yung supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. No? At isang buwan na mahigit ang nakakalipas is patuloy pa rin ang nangyayaring bakbakan. And ngayon, nagbigay na naman siya ng another 48 hours or sabi niyang ganun mga kapatid, haharapin daw ng Iran ng impyerno. Ayan, malinaw dito mga tol sa sabi niyang ganun, no? Open the F straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Sabing ganun mga kapatid ni Trump. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship
from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Tandaan ninyo mga tol, lahat ng pinag-uusapan natin is nangyari na at nangyayari pa. For awareness lang ito mga tol sa lahat. Dito nagsisimula kasi yung mga kaguluhan at mga nararanasan natin ngayong taas ng presyo ng krudo, 'di ba? Na inaasahan mga kapatid bukas, April 7, papalo na naman daw sa 160 to 170 ang presyo ng diesel and 110 to 120 per liter naman ang presyo ng gasolina, which is panibagong kalbaryo na naman yan mga tol para sa mga mamamayan. Sa operasyong ito, target ang mga nuclear facilities, missile sites at military bases ng Iran na naglayong mapigil ang kakahiyan ng bansa na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta sa mundo. Dahil dito, agad nagumanti ang Iran at nagsimula ang matinding sagupaan kung saan nadamay na rin ang ilang mga bansa sa Gulf region. Pagsapit ng March 21, muli na namang nagtakda si Trump ng 48 oras na deadline. Ito na, yung kanyang unang 48 hours. Pangalawa na to technically kasi nung una nung February 19 eh. Hindi, 10 days pala yon. So ito yung unang 48 hours niya. Tapos etong bago ngayon yung pinakapangalawa niya. So if Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterated their various power plants starting with the biggest one first. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. So etong ano na to, etong 48 hours na to naging 5 days yan. Naging 10 days. Then sabi ko nga dapat ngayon April 6. Well, technically, April 5 pa lang sa kanila. April 6 na rito sa atin. Matatapos mga tol yung 10 days na yan. Pero nagbigay pa ulit ng 48 hours si Trump. At sabi niya nga ganun, so isang post niya, Tuesday is the power plant day. Eto na. Nagbanta ito na wawasakin ang mga energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis na pinagmumula ng pangamba sa global supply. Ngunit ilang oras bago mag-expire ang deadline, bigla itong inurong. March 23, nagdeklara si Trump ng 5 araw na good faith pause dahil sa umano'y positibong negosasyon kasama ang Iran. At tatandaan din natin na etong sinasabi ni Trump na pag-uusap daw, which is nagkaroon ng magandang very promising hope. Pag-asa sana mga tol is itinanggi naman ng Iran na wala daw pag-uusap na nagaganap mga tol. Sabing ganun, fake news daw yan, sabing ganun ng mga official ng Iran. Sunod nito, noong March 27, muli na namang pinahaba ang deadline at nagbigay ng panibagong 10 araw upang bigyan ng mas mahabang panahon ang diplomasya. Ayan nakalagay dito. As per Iranian government request, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days to Monday, April 6. Yan April 6 supposedly ngayon. Pero sabi ko nga advance tayo ng isang araw kasi sa Amerika eh. April 6 sa atin, April 5 pa lang sa kanila. At 8 p.m. Eastern Time, talks are ongoing and despite erroneous statements to the contrary by the fake news media and others, they are going very well. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Ngunit sa kabila ng mga palugit, hindi naman humupa ang labanan. Sa halip, lalo itong lumala at lumawak na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong individual. Actually, ang ipinost lang naman dito ni Trump yung pag-target doon sa mga power plants pero hindi naman tumigil ang Amerika eh. Diba? At saka Israel, patuloy pa rin silang umaatake mga tol. At ganun din naman ang Iran. Diba? Kumbaga, talagang as in walang naging ceasefire. Palitan sila, patuloy ang palitan nila. Nagresulta na rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagharang ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, ilang makapangyarihang bansa na ang nananawagan ng tigil putukan dahil sa lumalawak na epekto ng digmaan sa buong mundo. Yung mga Gulf, mga Arab countries nga gusto nila gumamit na ng puwersahan na buksan itong Strait of Hormuz mga tol. Diba? Nabalitaan din natin at napanood din natin na talagang humihiling sila ng international approval para magkaroon na ng military actions dito sa Strait of Hormuz. Pero yun nga ay hinarang
ng Russia, ng China at ng France. Sa kabila ng mga umano'y negosasyon, muling nagtakda ng panibagong deadline si Trump na inaasahang magtatapos na ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kung hindi tutugon ng Iran, posibleng maglunsad ang Estados Unidos ng mas malawakang pag-atake sa mga susunod na araw. So ito na mga kapatid, no? Nagbibilang ng oras mga tol. Countdown na. Di natin alam mga tol, baka mamaya ilang oras mula ngayon, ilang sandali mula ngayon mga tol is masasaksihan na ng buong mundo itong panibagong mas matinding labanan pa. Kagabi muli niyang binigyan diin ng babala at sinabing posibleng targetin sa Martes ang mga power plant at mga mahalagang infrastruktura ng Iran kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Muli ring tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy pa ang digmaan hanggat hindi naaabot ng Estados Unidos ang layunin nito. Sa kanyang kauna-unahang televised national address noong Miyerkules, muli nang nagsimula ang giyera. Sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga target nito sa Iran. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. James Bontuya. So ito na yung mga nangyayari mga tol. Kumbaga recap lang to eh. Nagsimula yan nung nagbanta si Trump 10 days, February 19, nung hindi matuloy, hindi nagkaroon ng deal mga tol. 10 days exactly, nagsimula ang gera nung February 28. And ngayon, hanggang ngayon is nagpapatuloy mga kapatid. April 6, inaasahan matatapos yung deadline niya at nagbanta nga siya mga tol. Ngayong Tuesday daw, sabi niya ganun. Is the power plant day at bridge pa. No? Mangyayari daw yan sa loob ng isang araw lang. At pinipuwersa niya nga itong Iran na buksan na itong Strait of Hormuz or kung hindi daw mga kapatid, isiyahatid niya ang impyerno dito sa Iran mga tol. So sabi ko nga kanina, umaandar ang orasan mga tol, countdown. Baka maya-maya lang o baka ilang oras makalipas is mababalitaan na natin yung panibagong gagawin ng Amerika. Again mga tol gusto ko lang linawin sa inyo, wala tayong pinapanigan sa kanila. Iran, Israel, Amerika, wala tayong pinapanigan sa kanila. Gusto ko lang ulit ipaliwanag sa inyo na ang ginagawa natin is bilang isang ordinaryong tao, ordinaryong citizen is nagbibigay tayo ng reaksyon dahil hindi lang naman ikaw, ako, lahat tayo mga tol, apektado tayo eh. Bagamat hindi ng direkta ng bomba, apektado tayo mga tol sa resulta ng nangyayaring gera dito sa Middle East mga tol. So dapat maging aware lang tayo mga tol para hindi tayo masyadong, alam mo yun, magulat ba kung bakit nangyayari itong mga bagay na to at mas maganda niya nakakapaghanda pa tayo, nakakapag-isip pa tayo ng plano kung ano yung mga pwede nating gawing hakbang para mapaghandaan etong mas maparating na baka pagtindi pa lalo ng kahirapan. So comment ka na lamang mga kapatid sa ibaba